Mga kabunyog, palapit na ang naka-schedule na hearing ng ICC para kay Duterte. Sa September 23 po yan. Sa September 23, ang tawag po dyan, confirmation of charges hearing, muli pong ipipresent si Duterte sa korte, sa ICC. Yan pong nakikita yung picture na yan yung picture ni Duterte noong March 14. Matatandaan natin na si Duterte inaresto March 11. March 12, dinala na siya sa ICC. Tapos March 14, ni-require na ng korte na i-present si Duterte March 14. Actually, hindi pumunta si Duterte doon sa mismong floor, sa harap ng mga pretrial judges, pretrial chamber, pero naka-online lang siya noon. Pero present siya. Yan po yung picture ni Duterte noon. Magkatapos yon, wala na tayong narinig kay Duterte na wala na tayong narinig na interview sa kanya. Bawal naman siyang i-interview. Wala rin tayong nakitang picture niya kasi bawal din siyang picturean. Pero sa September 23, ipipresent po siya, ipapakita uli siya. Makikita na natin doon ano na ba talagang ano na ba talaga ang kalagayan ni Duterte. Payat na nga ba talaga siya? Sobra ba siyang pumayat? Malalaman natin yan. Pero yung September 23, natataranta na ang kampo ni Duterte. Kasi hindi sila preparado dyan sa September 23 na yan. Ang pinaghahandaan kasi ng matagal nito ni Attorney Kaufman, yung kanyang lead counsel, na bago ang September 23, madidismiss na yung kaso. Di ba? Mayroon silang motion, mayroon silang motion o request na i-dismiss na ang kaso dahil sa issue ng jurisdiction. Wala daw jurisdiction ng ICC. Ang inaasahan nila Kaufman, mare-resolve yung issue na yon bago ang September 23. Kaya para sa kanila, wala ng September 23 hearing na mangyayari kasi madidismiss na yung kaso. Yun ang inaasahan nila. Yun ang main strategy nila. Ang problema hanggang ngayon, wala pa yon. Wala pa yon. At malamang, posible na doon mismo sa September 23 desisyonan yun or ibaba ang desisyon, posible ring hindi muna desisyonan yun ng korte at ituloy yung hearing sa September 23. Kaya ngayon, dahil palapit ang September 23 at parang hindi naman mapagbibigyan, anumang motion nila o request nila, hindi naman mapagbibigyan. Yung request nila, interim release ni Duterte, hindi naman mangyayari kasi sila na nga mismo ang nag-request na wag na munang desisyonan yun. Pangalawa, yung issue ng jurisdiction, hinihiling nila i-resolve ito, hindi na rin mariresolve mo yun. Malapit na ang September 23. Pero importante yung September 23 na yan kasi confirmation of charges hearing yan. Kumbaga sa atin dito sa Pilipinas, yun ang pagdetermine ng probable cause. I-determine dyan kung may probable cause. May probable cause ba para ituloy-tuloy ang hearing? Para ituloy-tuloy ang trial ng kaso ni Duterte? Actually, kung magaling ang mga abogado ni Duterte dyan, i-present din nila yung counter-arguments nila, yung mga kontra-testigo nila. Pwedeng manalo sila dyan sa confirmation of charges hearing. Makita ng pre-trial chamber, wala naman palang matibay na basihan itong kasong ito. I-dismiss na natin ito, maaabala lang tayo nito. Pero ang problema, hindi yun ang pinaghandaan nila Kaufman eh. Ang prosecution handang-handa, tambak ang ebidensya, tambak ang testigo. Sila, Kaufman, wala. Kaya nga hindi na sila magpipresent ng testigo nila sa September 23 eh. Walang ipipresent na testigo sila Kaufman sa September 23. Kaya halos ang prosecution ang doon, nakahanda. Pero bilang pahabol, sari-sari ang maniubrang ginagawa ng kampo ni Kaufman at saka ng kampo ng Duterte. Halimbawa, dito sa Pilipinas, pina-issuehan ng arrest warrants. Binuhay uli yung mga arrest warrants kay Las Cañas. Yung mga arrest warrants sa murder, attempted murder, cyber libel, o mga sinampang kaso kay Las Cañas, binuhay uli yung mga arrest warrants laban sa kanya. Bakit ginawa yun ng kampo ni Duterte? Para una, pabalikin sana sa Pilipinas si Las Cañas pero hindi nila magagawa na yan. 2017 pa nasa ICC sila Las Cañas. Protektado na siya ng ICC bilang testigo. Pinoprotektahan na ng ICC mula 2017. So mahirap na yang mapabalik sa Pilipinas si Las Cañas. Pero
Sa minimum, ang gustong mangyari ng kampo ni Kaufman dyan, kapag present sila sa Kanyas, ilalabas nila yung mga nakapending ditong arrest warrants, o yun ang gagamitin nila. Parang i-discredit si Las Cañas. Ang strategy kasi nila Kaufman, pati ng Duterte dito sa Pilipinas, alam nilang matitibay ang ebidensya. Halimbawa sa impeachment ni Sara, alam ng defense team ni Sara na matindi ang mga ebidensya kay Sara. Lalo na pag lumabas yung bank accounts ni Sara Duterte at ni Duterte mismo, ni Digong, matibay na ebidensya yun. Kaya, ang ginawa ng kampo ni Sara Duterte sa impeachment, hindi na nila ilalaban sa trial, ipapadismiss nila. Yan nga yung nangyari. Kaya nga yung Korte Suprema dineclare na unconstitutional ang impeachment at inarchive naman ng Senado. Kasi kung magkakapresentahan ng mga ebidensya, matibay ang ebidensya laban kay Sara, lalo na yung mga bank accounts. Ito naman kay Duterte, ang pinakamatibay na ebidensya kay Digong, si Las Cañas. Las Cañas, ano yun? Talagang may personal knowledge siya. May personal knowledge siya sa mga nangyaring pagpatay, lalo na sa Davao, yung Davao Death Squads. Kaya, ang inagawa nila Kaufman, sinisira ang kredibilidad ni Las Cañas. Kaya binuhay uli yung mga arrest warrants laban dito. Gagamitin nila ito sa September 23. Sisirain nila ang credibility ni Las Cañas. Ganyan naman ang style ng Duterte, magsa Pilipinas, magsa dahig. Dito hindi na nila ilalaban yung trial kasi nga pag lumabas yung mga bank accounts ni Sara at ni Digong, mahirap nilang sirain yun. O doon naman sa ICC, ang pinakamatibay na testigo si Las Cañas, kaya sisirain din nila. Ganyan ang style, ganyan ang style dito ng defense team ni Sara sa impeachment. Doon naman yung defense team ni Duterte, sila Kaufman, pare-pareho. Kasi talagang mabibigat ang mga ebidensya. Yung strategy nila Kaufman na ma-dismiss na yung kaso bago pa ang hearing sa September 23, parang hindi mangyayari. Tuloy na ang September 23. May sinasabi si Sara na mayroon daw silang alas na ipafile uli. Hindi natin alam kung ano naman yung ipafile nila. Ang dami na nilang pinafile. Pero ang bawat pinafile naman nila ni Kaufman, nadi-deny naman ng pre-trial chamber. Kaya wala rin. Anyway, magrarally yata. Susugurin daw ng mga Duterte supporters ang ICC sa September 23. Pero yung mga anti-Duterte rin, mayroon din sa Europe-wide. Kaya magsasalubong yan sa September 23. Yan ang inaabangan natin, yung pizza na yan. Pero, bakit natin sinasabing natataranta na ang kampo ni Duterte? Ay, hindi mo na maintindihan yung mga galaw nila Kaufman. Kung ano-ano na lang. Pinapadisqualify si Karim Khan. Pinapadisqualify. Tapos mayroon na naman daw ipafile ngayon. Sabi ni Sara Duterte, may ipafile na naman daw sila Kaufman. Abangan natin kung ano yan. Pero ang malinaw dyan, hindi talaga ayaw nilang labanan ang kaso ng head-on. Hindi. Ayaw nilang labanan ang kaso ng head-on kasi mabigat yung ebidensya. Mabigat yung mga testigo. Gusto sana nila ma-dismiss ito sa technicality. Parang katulad nung nangyari sa impeachment ni Sara. Procedural, technical yung issue. Kaya lang, iba naman ang ICC. Hindi nila basta-basta madadala sa ganun. Hanggang ngayon, hindi pa naman nire-resolve ng ICC yung issue ng jurisdiction. Yun sana ang gusto ni Kaufman, na ma-resolve yun. Naniniwala si Kaufman na papanik sa kanila ang pre-trial chamber. Pero wala. Hindi pa nire-resolve ng pre-trial chamber. Kaya matutuloy ang September 23 hearing. Kaya naghahanda sila ngayon. Pero ang totoo, hindi sila handa dyan. Kasi nga, hindi yan yung strategy nila na lumaban sa hearing na yan. Ang strategy nila, questionin ang jurisdiction at madesisyonan ito bago ang September 23. Ay ang problema, yung plan A nila na yan, hindi umuubra. So plan B sila ngayon. Ano ang plan B nila? Labanan na yan, lalaban na sila dyan sa September 23 hearing. Ang problema, kapos na sila sa panahon. Wala nga silang testigong maipresent. Walang testigong maipresent. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya
ano ito eh, kahit naman kasi gaano kagaling mong abogado, katulad ni Kaufman, pinagmamalaki, magaling daw na abogado. Yung kanyang defense team, magaling daw. Ay, pero kung matibay naman ang ebidensya ng kalaban, mahirap yan. Kaya nga, ilalaban mo lang sana sa ibang paraan. Jurisdiction yung iyan mo, atakihin mo. Ang problema, hindi naman nire-resolve pa ng ICC. Kaya matutuloy ang September 23 confirmation of charges hearing. Hindi preparado sila Kaufman doon. Kaya nga wala silang testigong ipipresent eh. Ang malinaw dyan, natataranta na ang kampo ni Duterte. Tapos yung mga ano niya pa, nag-aaway-away, mga supporters niya doon. Pati humba, pinag-aawayan. Pati yung kanyang, pati si Hanelit, hindi na nakakapasok. Wala. Tapos yung pamilya niya, nag-aaway-away, hindi magkasundo. Kaya lalong si Duterte, nai-stress dyan sa kanyang pagkakakulong na yan. Kaya yung sinasabing namamayat si Duterte, posible yun. Dahil nga dyan sa nadidepress, nai-stress. Hindi inaasahan to ni Duterte na mangyayari ito sa kanya. Kahit sila Sara, hindi inaasahan yan. Yung kampo ng mga Duterte, hindi nila inaasahan yan. Kaya ngayon mayabang sila noon, di ba? Mayabang sila noon. Laging sinasabi, nasaan na yung ICC nyo? Nasaan na yung ICC nyo? Biglang lumabas ngayon. At nag-cooperate ang gobyerno ni PBBM. Yan, nadala siya sa ICC. Sabi ni Martin Delgra, yung abogado ni Duterte, hindi namin ini-expect ito eh. Hindi namin ini-expect. Ang akala namin, hindi magko-cooperate ang gobyerno. Ay wala eh. Ang buhay ay weather-weather lang. God works in mysterious ways. Yan ang malinaw dyan. Kaya ngayon, nabibigla ang kampo ng Duterte sa mga nangyayari. Kaya galit na galit sila Sara Duterte sa sa gobyerno ni Marcos. Kaya yung mga DDS, grabe ang galit sa gobyerno ni Marcos. Si Marcos naman, si PBBM, ang sabi niya, hindi naman ako ano diyan. Nag-ano lang naman ako, nag-cooperate lang ang gobyerno sa Interpol. Pero ano pa man 'yan, nag-cooperate ka man sa Interpol or sa ICC, ang suma total niyan na i-turn over si Duterte sa ICC. Ayan. Ang Korte Suprema wala pang desisyon ngayon. Kasi question ng mga DDS yung pag-aresto kay Duterte, dinala sa Korte Suprema. Kini-question nila kung na ito'y illegal nga. Pero wala pang desisyon ng Korte Suprema. Diyan din namumroblema si Bato. Kasi hanggat wala pang desisyon ng Korte Suprema na idinideklarang illegal yung ginawa kay Duterte, pag lumabas yung arrest warrant ni Bato, kung anong ginawa kay Duterte, yun din ang gagawin ng gobyerno. Papanindigan ng gobyerno na walang mali sa ginawa nila kay Duterte. So pag lumabas yung arrest warrant ni Bato, ganun din ang mangyayari kay Bato. Pareho ng ginawa kay Duterte. Pero pag may pronouncement na, may desisyon na ang Korte Suprema at sinabi ng Korte Supremang illegal, unconstitutional yung ginawa kay Duterte, ay medyo ligtas si Bato niyan. Hindi na siya maaaresto ng tulad ng ginawa kay Duterte. Aarestuhin siya pero pwedeng dadalhin na sa korte. Mag-a-apply na ngayon ng extradition niya, ay ng anong tawag diyan? Mag-extradite sa kanya. Dadalhin na siya. O-orderin ng korte 'yon. Dito kasing ginawa kay Duterte, sinurrender si Duterte. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.